Patay naman ang isang namamalimos lang na senior citizen matapos masagasaan ng isang bus sa Dagupan City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dedundespat ang isang lolang namamalimos matapos itong masagasaan ng bus sa Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, alas 10 ng umaga naganap ang aksidente sa National Highway sa Barangay Mayumbo, tapat ng 5-star bus terminal kung saan ang biktima ay nakilalang si Liberty Ferrer Abalos, 63 years old, married, bigar at residente ng Barangay San Miguel, Calasiao. Sa investigasyon ay nakahinto ang bus na minamaneho ni Ricky Boy Concepcion, 39 anyos, residente ng Barangay Intablado, Cabiao, Nueva Ecija, upang palampasin ang mga sasakyang dumaraan bago ito liliko sa kanilang terminal. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, tumawid ang biktima sa harapan ng truck at hindi nakita ng driver, at nang umabante ito'y nasagasaan na nadala pa sa paggamutan ay diniklarang wala ng buhay ng attending physician. Ang bus driver at ang kumpanya ng bus ay nakikipag-usap na sa pamilya ng biktima habang ang bangkay nito ay nakalagak sa isang purinarya sa Dagupan City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City, nahulog na sa kamay ng mga otoridad ang tinaguriang master na akusado sa multi-billion peso casino junket scam sa Baguio City. Inaresto ng mga operatiba ng Baguio City Police Office ang 41 anyos na akusado na pinapaniwalang miyembro ng Team Z Horizon Casino Junket Scam sa ikinasang manhunt operation sa Barangay Kabayanihan dito sa lungsod. Sa bisa ito ng warrant of arrest na ipinarabas ng Baguio City Real Trial Court sa kasong syndicated estafa na walang piyansang inirekomenda. Ang akusado ay nakalistang Real Top 5 Most Wanted Person at number 3 City Top Most Wanted Person ng CIDG Cordillera. Natiklo ito matapos ang ilang buwang pagmamanman ng mga operatiba ng Baguio City Police Office Intelligence Unit sa koordinasyon sa ibang police unit sa rehiyon. Ang pagkakaresto kay Master ay kasunod sa pagkakadakip ng mga otoridad sa Indonesia sa di umano'y leader ng casino junket scam sa Bali, Indonesia noong November 9, 2024 matapos natangkay nitong sumakay sa eroplano patungong Hong Kong. Pinuri naman ni Baguio City Police Office City Director Colonel Roel Tagal ang ibinuhos na pagsisikap ng mga operatiba para matiklo ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nahulog sa kamay ng otoridad ang most wanted person na top 1 regional level sa Buhangin Police Station matapos ikinasa ang Manhunt Charlie Operation pasado las 11:30 ng tanghali, Disyembre 2, 2024 sa Green Orchard Village, Kabantian, Davao City. Ang naaresto ay kinilalan ni Police Major Dante Baguio Jr., Station Commander ng Buhangin PNP na si Ludovico Ibanez, 60 anyos, nakatira sa nasabing lugar. Batay sa warrant of arrest na inisyo ni Regional Trial Court 11th Judicial Region, Branch 11 Davao City, naaresto si Ibanez sa 2 counts of murder at walang piyansang nirekomenda ang korte. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang akusado sa Buhangin PNP para sa wastong disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang Comelec Katarman sa roadshow sa bagong automated counting machine para sa 2025 elections. Ang ECM ang bagong gagamitin sa eleksyon kapalit ng vote counting machine o VCM na ginamit ng nakarang halalan. Ang nasabing roadshow ay pinangunahan mismo ni Katarman Election Officer Attorney Almira Basiloy. Mismo naman ang mga empleyado, pulis at ilang mga individual ang sumubok sa nasabing machine sa pagpasok ng baluta sa ACM upang mabasa ang buto. Ayon naman kay Katarman Election Officer Attorney Almira Basiloy sa report ng Katarman Information Office, mas mabilis, eksakto at user-friendly ang ACM ngayon. Ang bagong ECM ay 14 inches sa touchscreen kung saan malinaw na marireview ng botante ang balota na pinasok sa makina. May takip sa magkawalay na parte ng touchscreen na masiguro na botante lang ang makabasa nito habang nire-review ang balota. May battery na tatagal ng 14 hours. Mabilis ang scanner, may built-in voter's reset compartment. Hanggang sa January 31, 2025, ang ACM Roadshow at Voters Education ng Comelec sa mga barangay sa bayan ng Katarman. Ipapatupad na rin ng Comelec ang early voting sa persons with disability, senior citizens at mga buntis.
Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.